Yan. Hi guys! Welcome back to our channel. So I'm Topher. And I'm Pao. So it's been a while na huli nating upload. And today, we're going to share our first PMS ni Kiyon. So ngayong April marks the 6 months na ginagamit namin si Kiyon simula nung kinuha natin noong October. So right now, ang nasa odo ni Kiyon is 5,948. Pero since 6 months na, we have to do the PMS. So according dito sa ating reference na binigay ng Kia, quick reference guide ng service. So the first 6 months or 10,000 kilometers, alin yung mauna, you'll have to do your first PMS. And sabi dito for Sonet, expected na nasa range ng 6,000 pesos yung PMS ng 6 months or 10,000 kilometers. So pupunta tayo ngayon sa Kia Lipa. We made the arrangements last week. Nagpa-schedule tayo and then, well, nagpa-quote muna tayo and then nagpa-schedule. So nagbigay sila ng detailed quotation. Nandun yung 4 liters ng oil, yung labor, and then yung ibang mga items. But you have to check yung each items kasi hindi lahat doon required, especially for those of us na hindi ganoon na drive yung sasakyan nila, kasi we see some owners na less than 1,000 kilometers, naka 6 months na. So yung mga, lalo na yung mga ganong hindi masyadong nagamit, hindi na drive ng malalayo, hindi ka talaga dapat magpalit ng mga items na outside sa requirements. So, yeah, samahan nyo kami. I-try natin na i-record kung i-allow nila, no? Oo, so we'll ask. Yeah. Pero open naman yung maintenance bay nila doon. Doon sa may sa may gilid ng kanilang office. So, tara, punta tayo. Let's go. Let's go. So, yun, if you guys already watch yung pros and cons, nag-upload kami last month. Do you may ma-add ka ba? Kasi 4 months lang yun. So 2 months like, after, may cons ka pa ba nga madadagdag or may pros ka pa bang madadagdag? I think nung time na yun, meron tayong tig 6 ng pros and cons. So far, madadagdag ko lang. This is not really a cons ng Sonet lang. So for those na mga models na merong plastic cladding sa labas na, hindi ko lang cladding matawag. Plastic parts sa labas na matte. Ang dali niya magdumi, and pag nalinis mo siya, hindi na siya bumabalik dun sa original na tsura, cleanness. So yun lang, nitpicking na siguro, pero hirap niya linisin. Baka mayroong mga solution na pwedeng gamitin. Oo, may mga nakikita akong gumagamit ng mga parang nabibili sa online. Ikaw, ayaw mo bang mag-try? Pwede nating i-try, pero naghahanap muna ako ng ibang way para baka meron. And baka meron silang masasuggest. Kung meron kayong masasuggest na na product or mga technique yun ng paglilinis, comment post nyo na lang sa comments. Yes, thank you. Hi guys, bagong gupit yan, para sa vlog. Yun lang po yung pagupit ng tag-ahit. So once ready na yung sasakyan para i-check, the first thing they did is yung checking batteries, yung health ng battery, then yung fluids, chinag din nila, and then hindi ko sure kung na-videohan ko, but they took out yung air filter and aircon filter. Sa part na to, I'm guessing they're checking yung alignment ng wheels, pero hindi ako sure kung ganito yung pag-check. So let me know sa comments kung ano yung ginagawa nila kuya dito, kasi later on they will remove the wheel para linisin din yung brakes. So this is different pa. Let me know sa comments.
Sa part ito that they had to elevate pa ulit yung vehicle, they're checking lahat ng nasa ilalim. So if there's something unusual, may mga leak, kasama yun sa kailangan na lang i-inspect. And then ito na, they're removing na yung filter. Well, hindi pa filter muna. So yung plug muna tatanggalin para lumabas yung current na oil sa loob. Then si kuya dun sa likod, tinatanggal niya na yung gulong isa-isa para malinis yung brakes. Speakers daw. Tapos electronic yung sa drivers. Pati passenger pala. Passenger. Tapos ng ano, hindi siya manual. Ang ganda nung ano. May amoy lang. Bago. Ang ganda din. Tama nga tayo ito. Siyempre. Ano na ito? 2 point something? Isang straight na yung ano, yung display. Cinematic yan? I think so. Grabe, ang ganda sa loob. Tapos meron siyang moonroof. Tanggal mo nga. Ay, dapat bukas. Dapat bukas. Ito maganda. Isang buo, no? Isang buo yung display. Gusto mo pa? Tapos paddle shift siya. Dapat maganda. Ito para mag-adjust ng gears. Pupunta ako. Sa labas. So yung controls niya has similar lang. Here. And then mas malaki yun dito. Behold. Singit lang natin. Singit natin. Tapos puro ano siya, tingin ko capacitive touch. I think, hindi ko pa sure. Or Ito display. Wow, And then ano siya, ventilated seats. Electronic na yung ano niya, auto hold, tapos parking brake, yung ano niya, automatic na din. sa visor. Ito, meron kang may each ano. May sarili. May sariling lights. Test tayo na siya. Ano ba ito? Wireless charging. I think, oo, wireless charging. Meron siya ditong, maganda yung material kasi meron siya ng parang goma para hindi mag-slide. So lahat siya ganon. Merong, kasi yung sa Sonet natin is plastic. Cute naman. Kapag-PMS pangalan natin ngayon eh. Nagtampo na si Gion. Oh, hindi. Bagong ano na yun, bagong refresh na si Gion. So, ano dear yung feeling nung after ng PMS? Tingin mo may nagbago ba sa pagdadrive? Oo. Diba pa 6 months na ngayon? And yung
mga pag-deteriorate ng preno, ng engine kapag nagagamit na siya, hindi mo siya napapansin na nag-deteriorate siya parang everyday or every month. Ngayon na na-change oil na, ngayon na preventive maintenance na siya, na ibalik nila, parang napalit nila sa factory setting. Ramdam mo na ang laki na ng deteriorate niya para mag-enjoy ka ulit i-drive mo ngayon na PMS ulit. In what way? Parang mas mabilis mag-response ba? Oo. Kasi kaninang umaga, galing bago tayo pumunta doon, at compare ko ngayon, pag-apak ko ngayon, ang bilis niyang marangkada, yung brakes mas makapit, parang ano? Bago, yes. Bago yung feeling. And driver lang yung makakaramdam doon. Oo. Sa akin sa kasi... pasahero, ikaw, siguro ramdam mo na mas smooth yung braking. Ayun. Pag pumipreno ka, hindi na yung magalaw masyado yung ulo ko. Yeah, exactly. Yan, oo. Ang gaan nga ngayon eh. Kasi traffic ngayon, tapos hindi ko ramdam na napreno ka. Hindi masyadong ramdam. Okay. So, ayun talaga, kailangan mong i-maintain yung sasakyan para mahaba yung magamit mo siya ng matagal lang ganito yung experience mo pag-drive. Yan talaga yung purpose, no? Oo. Pagka tinigilan na mag-maintenance or hindi mo inayos yung schedule ng maintenance, masisira. Worst case scenario, masisira. Pagka hindi na may maintain. At in the long run, mas malaki yung gastos mo. Oo. Pagka kung hindi ka nagpapa-change oil, yung iba nangyari, nagiging sludge na yung nasa loob ng engine na oil, yung masyado ng matigas. Oo. Kasi may mga kung ano na lang humalo. So, yun. Anyways. Nakasira ng engine yun. Anyways, moving forward tayo. Schedule talaga natin si Kia ng maintenance. Yes, sundin natin yung guides. Sundin yung guide ng manual. From manual, tsaka dun sa binigay ng Kia na parang booklet. Okay. Yun lang. Okay. Yan, tapos na yung first ever PMS ni Kiyon. Yes. Kamusta naman? Mabilis lang kasi hindi natin pinakuha yung mga hindi naman required. Around, wala pang 1 oras. Tagal lang tayo kasi wala silang panukli. So, ano lang siya. Tingin ko, lumapasan na konti sa 30 minutes. And based sa experience natin sa Kia Lipa, okay naman yung okay service. Okay yung service. I mean, they will offer na palitan yung mga ibang parts, but papakita nila sa'yo kung ikaw pa rin mag-decide. Pakita sa ito na po yung itsura ng filter nyo, gusto nyo po bang palitan. So you have to decide if you really want to have it change. Pero in the end kami, hindi namin pinili na magpalit agad kasi malinis pa, no? Oo, tsaka hindi pa naman talaga siya yung parang nadadala sa mga malalayang lugar para ano, yan. Kamote! Anyways, di may iwas sa kalsada yan. So, ayun nga, balik na sa sinabi ko kanina, we decided na hindi palitan yung iba kasi nakita natin yung parts. Okay ba? Hindi pa natin siya, hindi naman siya nadudumihan talaga. Lagi naman din nasa garahe lang. And ano. So, yun. Nakita naman natin yung oil kanina nung lumalabas nung dinidrain siya. Yes, color. Medyo reddish pa nga yung huling mga patak eh. So, pag ganun ba, malinis pa yun? Hindi, yung kulay kasi depende din talaga yun sa hindi sa car. Doon sa, meron kasi yung mga parang spec, yung oil. So, hindi ko makumpara doon sa previous na nakita kong mga change oil kasi baka ibang oil na yung para sa mga iba sa Toyota or whatnot. Comment nila kung madumi na ba yun? Oo, yung sa inyo, kasi kami, below 6K kami, nagpa-change oil na 6 months. Comment nyo kung anong kulay nung sa inyo, kung nagpa-change oil kayo ng less than 1,000, less than ganito, or yung iba mabot ng 10,000 before mag 6 months. So yun, talagang kailangan mo talagang palitan yung oil and yung ibang mga pyesa siguro. Then, ang susunod na balik namin is additional 10,000 dun sa 5.9. So 15.9 or the next 6 months ulit sa October para sa another ulit na 1 year naman na maintenance. Ano yung sinasabi mo, dear amount? Kilometers. Okay. Kasi naka 15.9 tayo na nagpa-change oil ngayon. So additional 10,000 if maka 10,000 tayo ulit or additional 6 months. Okay. So alin mauna? 15.9,000 kilometers or October? Hopefully
Either way, papachange ulit pa tayo. Kailangan talaga i-maintenance yung kotse para humaba yung buhay. Kahit anong brand pa yan. Okay? Ikaw, what do you think? Gusto ko maka 10K tayo para maka-travel. Char! Okay, so yan. Thank you for watching. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Yun pala. Kalimutan ko sabihin kanina. So sa 4 liters na binayaran for change oil, which is yung standard, hindi mo kayo makakahingi ng less than 1 liter na isang, kasi 3 point something liters lang talaga nag-cash sa loob. So sa 4 liters na binili nyo, may matitira. Normally hinihingi yun kasi if you want to top up, sometimes pagka kailangan nyo ng ibang may papacheck, tapos kailangan daw mag-top up, at least you have spare. So binibigay naman nila yon. And yung lubricant, meron din silang binigay. Part din yun sa quotation kasi every unit, gagamit sila ng bagong bottle. Ikakot nila yun ng bagong bottle. So kung hindi nila maubos, since binayaran mo, you can ask for it. Suggestion lang natin sa kanila yun. Oo. Since binayaran. Well, if hindi mo concern na mag-keep, bibili ka na lang sa'yo whenever you need it. Kung afford mo naman bumili. Pero sayang. Sayang kasi Suggestion lang natin. Paid na siya. You already paid for it. Hindi lang nagamit lahat kasi it doesn't have to be parang ipilit na yung 4 liters sa loob. So, sobra. Oo. So, yun. Kaya hinigil ko kanina. Yun lang. Bye-bye ulit. Bye-bye.